Okay guys, lahat ng ito ay fresh from the garden ngayong umaga. So, magkano nga ba ang natitipid ko sa isang recipe ng tinola na galing sa garden? So, kung mabibili sa palengke, yan daming yan, 10 to 15 pesos. Ayan. So, ito, 10 pesos. Ito ang mahal ng sili ngayon kasi 600 ang kilo. So, magkano abutin nito? Baka 5 piso. Plus ito pa, salay. Ito yung salay o tanglad na ginagamit para pampabango at dagdag lasa sa tinola. Masarap to at meron itong health benefits. So, ito ay umaabot ng 10 pesos. Pero tipid ako galing sa garden kaya ang kinuha ko lang ay isa para tumubo ulit. Tinanggal ko lang itong ugat. Ayan. Tapos, para tumubo uli yun, umanak. Tapos, ang dinagdag ko na lang ay mga dahon. Kasi yung mga dahon is nagiging magulang lang pero hindi napapakinabangan. Kaya, dinagdagan ko ng mga dahon, kinat ko, pandagdag dito sa isang bulb. Para hindi naman sayang. So, 10 pesos plus 10 pesos, 20, plus 5 pesos, 25, plus 10 pesos na lang po. 35 pesos. So, nakakatipid tayo ng 35 pesos sa isang lutuan ng tinola. Which is, kung mag-a-apply tayo sa isang trabaho, ay kulang-kulang isang oras na pagtatrabahuhan mo. Ayan, so konti na lang ang kailangan nating bilhin. Katulad ng paminta, seasonings, bawang, asin, at karne. Kaya, ang advice ko, magtanim tayo para makaless tayo sa gastos at maging sustainable ang ating pagkain sa bahay. Ito nga palang salay ay nanggaling pa sa bako para lang makakuha tayo ng binhi, pantanim. Ganun po, mag-i-invest kayo sa una ng pagbili ng mga binhi at magiging sustainable na po yun sa inyong garden. So, bumili lang ako ng 50 pesos na pananim. At iyon ang ating gagamitin araw-araw. Tuloy-tuloy ang pagdami, tuloy-tuloy ang paglaki. Ayan, may panghigop na tayo na tinola.